Good day everyone, my name is Janel Ramos and ang aking tema is all about pagtatasan ng staff ng Octopus sa 4 na rehiyon ng Pilipinas at pambansa. Ang pagagham ng pagtatasan ng staff ay isang susi ng biomathematical tool sa pag-unawa sa dynamics ng mga populasyon ng fish stock at pagtatansya ng mga kanilang pagiging produktibo at pagtatag ng mga programa sa ating pamamahala. Paglalayon sa kanilang napapanatiling pagsamantala, kasalukuyang nakakatulong ang pagtatasa ng stock at muling itayo ang mga pangisdaan sa buong mundo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga rate or ng pagsamantala sa pinakamababa or maximum sustainable yield or MSY, kalahati sa mga pinaka-pinag-aaralan ng ecosystem sa ngayon ay bagaman karamihan sa mga nasusuri ng stock sa buong mundo ay nangangailangan ng muling pagtayo at pag-unlad galing kay Gilmore. At natagpuan ni Ovando na ang mga pangisdaan na siyentipikong ginamit at tinasa ay aktibong pinangasiwaan ayon sa mga resulta ng mga pagtatasa. At ang karaniwang nasa mabuting kalagayan o bumabawi mula sa sobrang pangingisda ay nagsasabing gayunpaman ang pinakabagong ulat ng estado ng pangingisda sa mundo or ng FAO ay nagpapahiwatig na sa loob ng subset ng mga stock ng suri ang porsyento ng mga pinagsamantalahan sa mga biological or sustainable na rate ay patuloy na bumababa na umaabot ng 65.8% noong 2017. Ang pagbabang ito ay maaaring baliktarin ng aktibong pamamahala batay sa mga siyentipikong pagtatansya at mga limitasyon ng mga produktibidad ng mga stock ng isda. Ngayon, tungahin natin ang aking tema. Ang octopus fisheries ay isang espesyal na kaso dahil panandalian lang ang stock ng octopus na may mabilis na dinamika at ang kanilang pagsamantala ay karaniwang isinasagawa ng maliliit na sukat at pangisdaan. Kaya ang pagkolekta ng data ay posibilidad na maging kulang or ginawa ng silang data poor or data limitadong pangisdaan ng nangangailangan ng espesyalidad, mga kasangkapan para sa kanilang pagtatasa. Ito ang sitwasyon sa mga octopus fisheries sa Pilipinas, kung saan ang pangingisda ay sinasagawa ng maraming mga artisanal na pangingisda at ang tanging magagamit na impormasyon ay tumutugma sa mga landing. So ayon sa mga rehiyon at sa pambansang kabuuan, karamihan sa taunang mga hakbang sa oras kahit na ang ilan sa mga ito ay ginawang available sa quarterly time at hakbang para sa mga layunin ng pagtatasa ng stock. Sa pag-aaral nito, ang mga datos ay pinagsama-sama sa taunang mga hakbang sa oras. Ngayon, ang aking metodolohiya ng pagtatasa ng stock na ginamit sa pag-aaral na ito ay binubuo ni Frost et al. At ito ay tinatawag na paraan ng CMSY. Ito ay batay sa pinagsama-samang sobrang produksyon ng konsepto o biomass dynamics ng mga modelo. Kay Frost et al. At simulan mula sa idea ng landing time series ay ginagawa ng biomass time series at pagiging produktibo na stock at ang pagkakaroon ng nagagamit na serye ng oras ng mga landing. At ang postulateng ang angtas ng produktibidad bilang probabilistic at ng hypothesis ang kanilang pamamaraan ay nalulutas ng biomass time series sa Monte Carlo, mga pagsakatuparan ng productivity at hypothesis sa susunod at pagkakaroon ng Monte Carlo realization ng biomass time series. Ngayon, tungahin naman natin ang carrying capacity ng kapaligiran at ang C ay ang taunang kabuuan ng landing at pagkakaroon ng tinukoy na pag-unang biomass sa oras ng serye ng dynamico or dynamics ng populasyon ay ganap na tinutukoy ng pares ng mga parameter R at K. Ang proseso ay nagsimula sa pamamagitan ng pagtukoy kung mataas ang tinasang stock ng 0.6 less than R at less than 1.5, intermediate 0.2 less than R at less than 0.8,
mababa sa 0.05 less than R at less than 0.5 or napakababang resilience ng 0.015 less than R at less than 0.1 at hindi na i-publish na gawa ng stock at pagtataas ng Octopus vulgaris sa Espanya at Mauritania, Perscom na kinompleto ni at ipinakita ng may akda na ito sa ilalim ng Frost et al. At definition ng resilience ng octopus. Ang mga stock ay may high resilience na stock. Isa sa species mula sa mainit na tubig, octopus maya ay tinasang bilang may R sa loob ng intermediate at high resilience ng hanay ng mga stock. Sa malalamig ng mga sub-Antarctic na tubig, ang stock ng Enteroctopus megalocytus at mayroon din ng R sa loob ng intermediate at high resilient stock ng nag-range ito kaya ito ay magtrabaho ang octopus stock sa Pilipinas at tinutukoy bilang mga high resilient stock na ang proseso ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pagnawa na kahit na maaaring mahulog ang R sa paunang natukoy ay nahanay para sa mga stock na may mataas na katatagan. Marami ang mga pares ng R at K ay magpapasya ng negatibo landing sa ilang taong mga natukoy ng R at K na pares. Ang paghula ng gayong kalabasan ay maliwanag na mali. Sa makatuwid, ang paraan ng CMSY ay nagsala ng out laban sa lahat ng R at K pares na gumagawa ng anumang negatibong landing na sumusunod ng isang naunang hanay para sa K. So, bilang resulta ng malawak na pagkalat na ito ng viable R, mga pares na K, ang 95% na agwat ng kumpiyansa para sa K ay napakalawak din mula sa 2,000 na mahigit at 8,000 tonelada sa Panel C Blue at patayong linya at talayan ng dalawa at hanay ng R at naayos sa pamagitan ng kahulugan ng stock bilang mataas na katagan. Itong original na statistical na kawalan ng katiyakan ay sinasailalim sa malawak na kumpiyansa ban para sa kamag-anak ng biomass sa karamihan. Mga nakaraang taon kahit na ang lahat ng mga halaga sa loob, ang mga confidence band ay nasa itaas ng biomass na gumagawa ng MSY conditional. Sa modeling Schaefer, larawan, nangangulugan ito ang pagsamantala ng stock sa rehiyon ng 4B ay sinasagawa sa biological sustainable na paraan hanggang 2018, hindi nakakarating o tumatawid ligtas sa mga limitasyon. Gayunpaman, ang rate ng pagsamantala ay mayroong dahan-dahang tumataas at pagtungo sa pinakamataas na antas ng sustainable explosion na malamang na maabot ng maximum sa loob ng ilang taon at sa susunod na mga buwan. Gaya ng inaasahan mula sa simpleng pagtingin sa rate ng pagtaas ng series at ceteris paribus sa larawan, na paghahanap na ito ay makikita rin sa equilibrium parabola na may naobserbahang rate ng pagsamantala sa pagkuha ng malapit sa maximum at malawak na banda ng kawalan ng katiyakan ay di maliwanag sa malalawak na merging para sa carrying capacity ng K at hindi masyado para sa intrinsic rate ng paglaki ng populasyon. Talahayanan ang upper bound para sa K ay 4 na beses ng lower bound bilang isang direktang resulta ng MSY tinutukoy bilang R at K at ika-4 sa ilalim ng Schaefer logistic model ay maaaring kasing baba ng 527 tonelada o kasing taas ng 3,061 tonelada at nangulang porsyento ito ng 95. Mga banda ng kumpiyansa ito ay 527 to 3061-95%. Ang agwat na kumpiyansa ay tinatansyang ang MSY na may halagang 1,270 na tonelada ay maaaring kumpara sa pinakabagong kaubuan ng landing bilang inuulat ng mga kumpiyansa na noong 2018 ay umaabot sa higit na kumulang na 1,772 tonelada na nahuli noong 2018.